Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano na niya, Mr. Maravillas, yung latest kay Sara Duterte? Si Sara nasa, saan ba to? Nasa Palawan si Sara. Ayan o, taimtim po na nananalangin. Ayan o, yan ang post mga kababayan ngayon. Ah, sabi dito sa report ng Abante News Online, BP Sara bumisita sa Immaculate Conception Parish Church sa Puerto Princesa. Binahagi ni Duterte ang kanyang kagalakan sa pagbisita sa makasaysayang simbahan na matatagpuan daw sa lugar kung saan sinagawa ang unang misa sa lungsod noong 1872. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Vice President na makausap at kumustahin ang ilang residente na naroon sa labas ng simbahan. Nagpasalamat naman si Duterte sa mga Palawenyo sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanyang pagbisita. Yan ang mga pinopost mga kababayan ngayon ni Sara Duterte. Pinalalabas ng Vice Presidente na nagbabalik loob na siya sa Panginoon. The other day, kumakalat yung mga balita sa social media na gusto daw ni Sara Duterte na makipag closed door meeting sa ating Pangulo. Siguro gustong mga kababayan, kung totoo itong mga kumakalat na balita sa social media, gustong mag-strike ng deal. Ano tingin ninyo? Yung kanyang pinsan na mismo na si Noel Duterte, na critics ng kanyang tatay at ng pamilya Duterte, ang nag-post mga kababayan kahapon. Sabi ni Noel Duterte, she wants a private meeting with the one she wants the cut, she wants to cut siguro ito, to cut the neck off. So she started this fight, panindigan na niya. Yan mga kababayan na mga kumakalat sa social media. Bongbong, usap tayo please. Ito post mga kababayan ni Attorney Reyes del Rosario. Hindi nyo alam, nag-request ng closed door meeting ang idol nyo. Humihiling na gusto niyang ipapatay na pagbigyan siyang ipag-resign kapalit ng hahayaan siyang tumakbo sa 2028. Kapag pumayag, diyan na talaga ako papalag. Kapag pumayag daw yung ating Pangulo. Diyan na daw siya papalag, sabi po ni Atty. Del Rosario. Ito post ni Atty. Jesus Falsis, si SD card Silicon Bobo ay gusto daw makipag-meeting with Puto Bongbong to discuss a modus vivendi. Magre-resign na lang daw si SD card. Kung totoo man ito, hindi dapat matapos sa resignation. Ang accountability, dapat may Dairy Queen o disqualification, DQ. So yan mga kababayan, ang mga kumakalat na kwentuhan, chismis pa man lang yan. Wala man pong confirmation galing sa kampo ni Sara Duterte. Tahimik po ang kampo ni Sara Duterte sa mga kumakalat na to. At saka yung Palasyo Malacanang, yung kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pa man pong sinasabi. So maniniwala lang tayo sa mga official pronouncements kung magsalita yung Palasyo Malacanang na gustong makipag-usap si Sara Duterte sa ating Pangulo, closed door. Doon lang tayo maniniwala. Ito mga kwento-kwento man lang pong kumakalat sa social media. But anyway, kung totoo man, mga kababayan, ng ganitong kumakalat na chismis na gustong makipag-deal. So ang ibig sabihin niya, nangihina na yung kampo ng Duterte. At kung ako yung tatanungin po, dapat wag papayag yung ating Pangulo na makipag-deal sa mga Duterte kasi unreliable
Malamang huhudasin lang naman. Pag nakuha na yung gusto, huhudasin lang naman. Di ba? Sabi nga, never trust your enemy. Sabi sa ancient wisdom. Kasi yung enemy's hostile nature never change. Tama po, mga kababayan? And I think yung ating Pangulong Bongbong Marcos alam ang ganyang wisdom from the ancients. Itong pagpo-post ni Sara Duterte po, mga kababayan, na nagiging madalas yung kanyang pagbisita sa mga churches, parte lang ito ng kanyang mga propaganda. Di ba? And itong mga lumalabas na balita, maybe dahil din sa kitang-kita po, mga kababayan, na yung defense kasi po, hirap na hirap. Kinain ng buhay po ng prosecution team, yung defense team. Nilamon. In the past, weeks, ilang trial days, 16, day 16, mga kababayan, nag-impeachment trial ni Sara Duterte. Kitang-kita po kung paano nilamon ng prosecution team yung defense ni Sara Duterte. That could be the reason why lumalabas ang ganitong mga kwento na gustong makipag-usap closed door si Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. But kung tayo yung tatanungin, wag dapat papasok sa anumang deal yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi kailangang tapusin itong prosesong ito. So, kitang-kita natin na sa pamumuno ni Batangas Representative Jinky Luistro, pinakita, mga kababayan, ng prosecution team ang mataas po na kalidad ng batas at ng ebidensya. So ang kampo, mga kababayan, ng depensa ay nagmukhang desperado at balat sibuyas, mga kababayan. Dahil sinusubukan nilang ipagtanggol ang isang kasong walang legal po na depensa. Defending the indefensible, sabi nga ng mga legal luminaries na nakasubaybay dito po. So ang hindi maipaliwanag po na 612.5 million pesos na confidential funds at ang kaso ng grave threats, talaga pong napakabigat. So maging, mga kababayan, yung mga dikampanilyang abogado ng law firm na Fortuna Basa and Salazar ay hindi umobra dahil lasog na lasog ang kanilang mga legal arguments sa court floor ng Senado. Pumalya po. Maging yung cross-examination, mga kababayan, ni Atty. Narbasa at ni Atty. Binloan, paulit-ulit pong sumablay sa kanilang cross-examination sa mga taga-NBI, pati sa mga state auditors, mga kababayan. So, imbes na mapabagsak ang testimonya ng mga saksi, lalo lang nilang nabaon ang kanilang kliyente dahil ang mga tanong nila paikot-ikot at walang punto. Ganon ang nangyari. Napahiya sila dahil sa bawat banat nila, lalo lang dumilitaw na totoo yung mga ebidensya na prinisenta, mga kababayan, ng prosecution laban kay Sara Duterte. Then comes yung isa pang abogado nila, yung si Atty. Ferrer, the misleading scandal. Si Atty. Christine Ferrer, mga kababayan, napaatras nang igiit ang maling pahayag na misleading questions are allowed. Nasupalpal siya, mga kababayan, ng batas sa ilalim ng Rule 132, Section 10 ng Revised Rules on Evidence. So ang pag-amin nila na manlilin lang sila
sa pagtatanong ay naging malaking kahihiyan sa harap ng mga senator, judges, dahil ang misleading questions ay maigpit po na ipinagbabawal ng batas. Si Atty. Siso naman nag-display ng kanyang arrogance, walang substance sa kanyang mga pahayag sa pagdepensa. Mas pinili niya na magreklamo mga kababayan sa naging Facebook post ni Atty. Ligutan kaysa sagutin mga kababayan yung seryosong akusasyon. So dinaan na lang nila sa drama at social media issues ang paglilitis dahil wala siya mga kababayan maibigay na legal na paliwanag sa nawawalang 612.5 milyong pesos na pondo. So nakita natin mga kababayan yung powerhouse prosecution na kompuesto po ni Nachel Diokno, Kapunan at saka ni Atty. Ligutan. So kabaliktaran po ng depensa na umaasa na lang po sa drama. Pinatunayan ng House Prosecution Team kung paano po magpabagsak ng mga dikampanilyang abogado gamit ang batas, talino at koordinasyon. Ilang paso po yung defense. Naging kawawa. Sabi nga natin mga kababayan, napakahirap kasi idepensa po si Sara kasi guilty. yung ebidensya, mga kababayan, lalo yung sa pagbabanta, kahit yung ebidensya dito sa confidential funds, galing mismo sa kanila. Yung pagbabanta, galing sa bibig ni Sara. Yung ebidensya ng paggamit sa confidential funds, yung mga faking resibo, acknowledgement receipts at sa mga pirma, galing din sa kanila yon. Sinabmit yung mga chichirya, mga kababayan, gawa-gawang mga pangalan. Si Atty. Chel Diokno, mga kababayan, yung master sa constitutional law. Bumagsak sila ngayon dito sa issue ng bank secrecy law. So ginamit mga kababayan ni Atty. Chel Diokno, Akbayan Representative, ang jurisprudence mula sa makasaysayang Corona Trial para ipamukha dito sa defensa ni Sara na ang confidentiality po at bank secrecy ay hindi pwedeng gamiting kalasag para po itago ang anomalya sa pundo ng bayan. Ngayon, paano po napahiya yung defense dito? Sinubukan ng season team na harangan mga kababayan ang bank managers gamit ang katagang confidential. Pero nasupalpal sila ni Atty. Chel Diokno nang patunayang ang hindi pag-account sa pundo ay isang malinaw na betrayal o public trust. Now, dito naman tayo sa isa pang magaling na prosecution na team. Member, private prosecutor na si Atty. Lorna Kapunan na isang napakagaling na litigator po. Bumasag ito sa fruit salad at peking resibo na prinisenta mga kababayan sa impeachment court. So itong si Atty. Lorna Kapunan, mga kababayan, ang literal na lumapirot sa defense nang ipresenta ang kontrobersyal na acknowledgement receipts o mga ARs ni Mary Grace Piatos at iba pang pangalang parang fruit salad niya. Gaya ni Nina Milky Sikuya at Kokoy Villamin. Ngayon, paano po napahiya yung defense dito? Nang mairita si Atty. Christine Ferrer sa sunod-sunod na pambabara ni Atty. Kapunan, mga kababayan, nadula si Ferrer at sinabing misleading questions are allowed. Pinamag ni Atty. Ferrer yung sarili niya at yung defense mismo, yung defense team. So agad siya, mga kababayan, na dinurog at napaya sa ilalim ng Rule 132. Section 10 ng Rules of Evidence. Ibinisto rin ni Atty. Kapunan na tamad o takot ang depensa na mag-compare ng exhibits bago ang trial.
kaya napilitan silang manghiram ng kopya sa prosecution. Comes na mga kababayan si Attorney Amando Berhiligutan na isang napakagaling na professor of law and an aggressive strategist. Siya yung bumasag mga kababayan sa palusot ng defense. So itong si Attorney Ligutan mga kababayan ang utak sa likod ng mga matatalas na banat sa Senado. Siya ang formal na nagpasok ng NBI cybercrime evidence at nanindigang hindi niya buburahin ang kanyang naging post sa Facebook ukol sa rules of court dahil katotohanan ang kanyang inilatag habang ang depensa ay puro palusot. Ngayon, paano napahiya mga kababayan yung defense? Nang hindi masagot ng defense ang mga ebidensya sa COA, umiyak at nagreklamo si Lead Counsel Sheila Sison kay Senator Chis Escudero laban sa naging viral post ni Attorney Ligutan. Napahiya mga kababayan yung defense sa publiko dahil imbes na maglatag ng legal na depensa, ginamit nila ang oras para magsumbong sa social media. Isang malinaw na distraction tactic dahil hubad sila sa ebidensya. So dito natin mga kababayan, makikita kung bakit hindi umiepekto ang technicality moves ng season team, yung defense team. Ang bawat saksing inilatag ng prosecution po ay may dalang resibo o ebidensyang pisikal na hindi kayang burahin ng basta-bastang cross-examination. Ngayon, dito tayo sa tatlong mga NBI witnesses, ang mga saksi sa tunay na banta laban sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, isa po siyang cybercrime expert. Pinatunayan ang video ng pagbabanta mga kababayan ni Sara ay authentic at walang edit po siya. Then comes mga kababayan NBI Director, Regional Director Jeremy Lotok ng BARM, nanindigan na ang banta sa buhay ng ating Pangulo ay serious at talagang totoo at hindi protektado ng freedom of speech. Ang paggamit ng salitang may kinausap na ako, past tense siya, may kinausap na ay nagpapakita na ang pagbabanta ay isang done deal na po. Then si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang final witness sa Article 4 na unang tinalakay mga kababayan, kinumpirma niya ang resulta ng buong investigasyon ng NBI laban sa Vice Presidente. So bakit nilamon ng prosecution yung defense team mga kababayan? Sinubukan kasi ng depensa na ipagtanggol ito bilang free speech o joke lang. Malinaw naman po na no joke. Sabi mismo ni Sara, no joke. Dalawang ulit pa, no joke, no joke. And he said yes. Pero napahiya sila ng manindigan mga kababayan ng tatlong NBI witnesses sa ebidensya mga kababayan. So napatunayan ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay krimen. Grave threats at inciting to sedition mga kababayan. Napahiya rin sila dahil wala silang may pakitang video ni Sara nagdi-deny sa mga binitawang salita. Ngayon, punta naman tayo doon sa Land Bank witnesses, si Violeta Constantino at saka si Ninita Camposano. Sila yung mga bank managers na nagpatunay na ang milyon-milyong pondo ay binuhat papalabas ng bangko bilang cash. Inilarawan nila na ang withdrawal na ito bilang unusual o hindi pangkaraniwan mga kababayan. Dahil sa loob ng 32 years na pagtatrabaho niya sa bangko, ngayon lang siya nakakita ng gobyernong naglalabas ng ganito kalaking cash imbes na cheque.
So bakit mga kababayan nakain nilamon ang season team? Napaya ang season team nang mapilitan silang i-waive o isuko ang cross-examination sa mga bank managers dahil wala silang legal na paliwanag kung bakit binuhat ang mahigit 100 milyon piso mga kababayan na pera sa halip na dumaan sa normal na bank transfer. Now, doon naman tayo sa mga COA witnesses, si Roderick Wamil, Atty. Wamil, at si Silene Maydel Ocampo. Ang saksi, mga kababayan, sa pang 11-day na disappearing act. Sa pinatunayan, mga kababayan, ni Atty. Wamil na si VP Sara mismo ang pumirma sa mga liquidation reports para sa 125 million pesong naubos lang in just 11 days, mga kababayan. Inilantad ni Del Ocampo ng ilang liquidation reports para sa tree planting at Christmas party ay hindi naman pwedeng gamitan ng confidential funds ayon mismo sa batas. So bakit po nakain o nilamon ang season team? Napahiya ang depensa nang ilatag ng COA ICFAO ang notice of disallowance para sa 73 million pesos na pondo noong 2022 at saka 375 million pesos noong 2023. Dahil kulang at kaduda-duda ang mga dokumentong isinumiti. Kaya lalong lumilinaw ang irregularity sa bawat pagtatanong nila, lalong nababaon mga kababayan. Si Sara, di ba? Sabi natin nga, hindi itong prosecution, itong impeachment na to, hindi ito pwedeng daanin lang sa yabang. Di ba? Hindi nadadaan po sa yabang, iyak at sigaw sa Senado itong impeachment trial, mga kababayan. Ang batas ay nakabatay po sa ebidensya. At sa harap ni Jokno, ligutan, kapunan, hubad ang defense, mga kababayan. Dahil walang sinumang abogadong makakapagtanggol sa mga imbentong resibo. Kaya hirap po talaga na ipaglaban ang mga mali na ginawa ni Sara Duterte kasi kumpletong ebidensya po. So ang resibo ng Land Bank, paano ipinagtanggol ang hindi may pagtatanggol? Di ba? Yan ang tanong, paano mo ipagtatanggol ang indefensible po? Hindi mo talaga maipagtatanggol. Kasi napakalakas ng ebidensya po. Mismo na po, mga kababayan, mga bank managers ng Land Bank ang nagsabi, unusual kaduda-duda ang pag-withdraw at pagbuhat ng cash ng Office of the Vice President. So kaya pala tikom ang bibig ng season team, mga kababayan, at nag-waive ng cross-examination dahil huling-huli na po sa akto ang posible, mga kababayan, na pambubulsa ng pondo ng kabanang bayan. Tama po? So yung yabang, mga kababayan, na walang laman, yung defense team, ayun, nilamon po ng buhay ng Luistro Powerhouse sa team. Kasi nga po, walang batas o abogado pong makakapagligtas sa mga imbentong resibo ni Sara Duterte. Tama po, zero yung resibo po. Yung mga acknowledgement receipts, yung pirma, puro piki. Yung mga pangalan po, puro multo. Di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, guilty. Malinaw naman po na guilty si Sara Duterte. Kaya hindi po umaharap, ayun, pabalik-balik, labas-masok na sa simbahan. At may lumalabas, mga kababayan, na mga chismis sa social media, gusto makipag-close door meeting daw sa ating Pangulong Bongbong.
Wag po, Mr. President, wag pa uuto dyan. Never kayo na makipag-deal. Masisira ang buhay ninyo niyan. Magagalit po ang taong bayan pag nakipag-usap kayo dyan kay Sara Duterte. After po kayong pagbantaan at i-imagine na tanggalan kayo ng ulo. Di ba? Wag, never kayo na ini-imagine niya na tanggalan kayo ng ulo. Pagkatapos, makikipag-close door meeting ka kung totoo itong mga balita. Iba ka kung anong gawin sa'yo nitong si Sara Duterte. Di ba?